Here in Minnesota, it's 9:30 in the evening. And I know sa Philippines ngayon is 10:30 in the morning. Guys, we have another live with collaboration with Servad. Daming nangyayari ngayon. So antayin natin ng ilang minutes or ng ilang second siguro. Papunta na dito si Servad. Text ko lang ha. Habang nag-aantay tayo ng ating mga followers. Sandali. Hello guys, thank you so much for being here. Can you guys confirm if you can hear me? Good morning, good morning. Hello, Miss Arlene, Trixie, Villa 11. Can you hear me? Is my audio okay there? Okay ba yung audio ko dyan, Trixie? Thank you. Thank you for being here. Okay, good morning. Okay, Jill Robles. Good morning, Ma'am Arlene. Watching from Singapore. Thank you so much sa mga taga Singapore na subscriber natin. Thank you so much for being here. Michelle Gilas. Salamat naman, may bagong vlog. Jessica Go. Hello, Ma'am Arlene. Sinaida Tan. Yes, Ma'am. Okay. So, okay yung ating sound. Thank you so much, guys, for confirming. So, again, today, me and Servad is going to have another collaboration. Q88, thank you so much for being here. Aloha. Salamat. Q88, malapit na nating makamit ang ating hinahanap na justice. The bomb is ticking right now. So we're happy with what's going on, no? Sa mga nangyayari ngayon. Bing TV, loud and clear daw. Thank you. Team Paggastos, good morning. Yes, okay, ma'am. Alright, so nakita ko na yung response ni Sir Vad. Papasok na yata si Sir Vad in a minute now. Rex Matabang, malakas po. Malakas? Okay. Malakas, so sige, pahinaan natin. How's that now? So okay ba? Okay ba yung ano natin? Yung sounds natin. Okay, Bing Budyao. Good morning, Miss Arlene. Thank you. Isero, loud and clear daw. In 10 minutes, mga 30 minutes lang tayo because we have a plane to catch later. Okay, so 30 minutes daw yung aming collab ngayon ni Sir Vad. Okay. So, in 10 minutes daw. Okay, sir. Alright, guys. So, tayo muna ang mag-uusap ngayon for 10 minutes. Ano ba ang mga nangyayari? Guys, thank you so much for being here. Salamat sa ating mga followers, no, sa mga sumusuporta sa atin sa New Beginning. At sa hindi pa po nakapag-subscribe ng ating channel, please subscribe the channel kasi itong channel na ito, dito po natin nakukuha yung mga fresh na information when it comes to Kibuloy, sa mga nangyayari kay Kibuloy. Kasi tayo din po ang nagbibigay ng guidance ba na kung saan natin ituturo yung ating mga tawag nito, mga kapulisan, yung ating mga armed forces, no? Tumutulong tayo para maging successful itong operation na ito kasi hindi lang naman ito project ng ating mga kapulisan, kung ito ay project nating lahat, no? Ito ay collaboration ng lahat ng mga Pilipino, itong nangyayari ngayon sa kingdom. Hindi po ito magiging ganito kung hindi tayo nagsama-sama, kung hindi natin pinagkaisahan itong ganitong mga pangyayari. Kaya medyo may challenges na hinaharap yung ating mga PNP kasi sa laki ba naman ng scope, no, sa kanilang gawain at sa dami ng dapat nilang sisirin, no. Iba kasi ang mentality ni Pacquiao. Alam namin kung ano yung pamamaraan ni Pacquiao kasi doon kami galing, train kami. So
um, kung paano siya mag-isip, kung saan siya saan yung weak points niya, no? So kaya tayo ay tumutulong na upang maging successful itong operation na ito. Sinasabi ko po ito because we are together in this, no? Hindi lang kami ang tumutulong, kundi kayo din sa ating mga followers, sa ating mga vloggers na kumukuha ng mga information natin. Without you guys knowing, you are actually participating on this operation. Malaking tulong po ito sa atin, sa amin na naghahanap ng justice at sa mga PNP natin na naghihirap na talagang, you know, they sacrifice guys, yung comfort nila, they sacrifice their comfort para maging successful itong operation na ito. But ngayon guys, we have good news. We have good news because alam na ng ating armed forces, ng ating PNP, na kung saan yung location talaga ng lungga ni Kibuloy. So, ipapakita ko guys ito sa inyo para kayo din, meron din kayong idea, no? Papakita ko ito ha. Ito, simple lang to. Google Map lang ito. Marami kasi tayo dito, no, na mga kasamahan na dating very close in kay Pacquiao at kahit ngayong yung iba, nakasama pa ni Pacquiao, ay kasama din natin na nagbibigay ng mga good information. Kaya, tudas na talaga si Pacquiao dito. So, isi-share ko po sa inyo itong aking, ito din yung shinare ko guys, sa mga naghahanap. So guys, nakita nyo itong Google Map. Palakihin ko ha, para meron tayong idea. So guys, nakita nyo itong kingdom dito. Ito may mga ano to, parang mga maliliit na quarter dito. Ito walang nakalagay dito na kung ano, 'di ba? Nakita nyo, empty. Ano lang, grass. Ngayon guys, ginawa nila itong parang garden, naghuhukay-hukay sila. Pinadalhan tayo ng ng mga updates doon kung ano yung mga nakapaligid. Pero guys, tingnan nyo ha, kung anong lalabas dito, pipindutin ko lang yung aking mouse. Anong lumabas guys? Kingdom ang nakalagay, di ba? Meron bang kingdom dito? Meron bang nakalagay dito na building? Wala tayong nakitang building, di ba? Pero bakit yung Google Map may nakita? Ano ito? Ano yan? Bakit yung Google Map may nakita? Kingdom. Wala namang kingdom dyan, empty, di ba? It's empty space. Pero bakit may nakita si Google? Anong meron? Anong meron, guys? Hulaan nyo nga. Hulaan nyo, anong meron dyan? So ito, guys. This is actually what's going on. No? Ang pinakamalaki talaga na hiding place ni Mang Kanor o ni Kibuloy ay nandito guys, sa loob dito. Dito pumunta sila Albao dati, nung pumunta yung NBI. Yung ating PNP, parang at the beginning, you know, they are neglecting this place. Kasi under construction pa nga. But hindi nila alam. And can you hear Arlene? Yes, Sir Bad. Thank you so much. Yeah, I'm here. Pasensya na, medyo matagal tayo mag-set up dito sa Zamboanga. Hindi ko talaga alam yung mga gadget dito. Okay lang, sir. Okay yung sounds ko dyan, sir, sa Yeah, I can hear you. I can hear you well. Okay. Guys, sa ating mga followers, okay ba yung sound ni Sir Bad? Can you confirm naman dito? Baka nag-e-echo lang, pero pasensya na kasi hindi ko talaga alam kung paano ipagalaw ito kumpara doon sa office ko sa Manila. Pero okay naman, parang walang echo ngayon, no? Parang opo, sir. Wala kayong okay Okay, naman good. Okay naman yung voice niyo dito, sir.
Okay, I'd just like to greet mga members ng mga subscribers, growing subscribers ng Arlene Rocks or New Beginnings, and also my subscribers at the Vlogcaster Armandin YouTube channel. Happy to have you here, and I'm also honored na I'll be guesting with Arlene dito. She's the main person dito. Bibigyan niya tayo ng mga inside track na hindi natin nakikita sa TV or ibang vloggers or kahit sa presentation nila Abalos or nila Torre. So Arlene, go ahead. Salamat, sir. Sir, thank you nga pala kagabi. I gave you the information to share with the public kasi kailangan natin yun ma-share, sir. At thank you so much. At ngayon, nakita na natin yung fruits ba Yeah, sa oo. pag-vlog niyo po kagabi. At kahapon pala, kagabi sa akin dito. I was really tired. I was really tired last night. Kaya sabi ko, sir, ikaw na lang mag oo, sa news na ito. At thank you so much, sir. Ngayon, Thank you for that. At nagwawala na sila Jay, yung 1 million a month PR ni Kibuloy, si Jay Sonsa. Bakit ang layo-layo doon ng mga lugar na yun? Bakit hanggang doon may mga pulis na nagagwardya na rin? kaya nga Umiiyak sir, sila. may helicopter pa ngayon doon. Just at this moment, may Oh my helicopter pa. goodness. Yes. Alagot kayo. Oo. So Arlene, the big question is, andyan pa ba? Kasi sa akin, ang dating, if you're going to go to other compounds, baka hindi ka sure, baka nakalabas na dyan or andyan pa ba talaga? Sir, Sabi daw, daga kailangan, daw eh. sir, Palaka hindi lang ko daw, po sabi ng mga DDS. Sir, hindi ko po pwedeng sabihin no dito sa public itong mga nangyayari ngayon. But sa akin lang na ipopulate natin kung ano yung mailabas ko dito, we can populate that. But then there are things that I can't really say it in public kasi masisira naman Okay. yung ginagawa, yung sacrifices ng ating mga PNP, no? Hindi naman Okay. natin nahayaan na masisira yon. But for now, masasabi ko lang sir na we are happy at nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po kahapon na mapopulate 'yon. At ngayon nga po alam na po ng ating mga kapulisan ng PNP, even the AFP no, tumutulong na rin sila ngayon sa pagkuha dito kay Kibuloy. Alam nila exactly kung saan yung location ng O bunker ni yun. Kibuloy dito sa Exact compound. location na yan. Yes, yes. Pero sa dami po kasi ng tao doon, we have to, kailangan, hindi ko na, baka madulas yung aking bibig, no? So, ayokong madulas tayo dito kasi ayokong sirain yung sacrifice nila. Pero ganito na lang, sir, i-explain ko na lang dito, no? Okay, please do. Go ahead. Go ahead. So, kanina nga sir, before tayo dumating sir, sinabi ko sa ating mga followers no na itong kingdom na ito, dito pumasok sila Albao nung pumunta sila Albao the last time. Okay. Pero isang oras lang sila dito. Napakalaki po nito. Actually po, nung pumasok yung PNP natin, they kinda at the beginning, neglect nila itong lugar na to, tsaka itong hangar. Nag-focus sila doon sa JMC. Kasi doon nila nakita yung heartbeat, no? Sa Heart of the doon nila nakita at saka doon sa cathedral. So parang naka-focus sila doon. Ngayon, ang lalim kasi pag nagbay sila, malalim. Tsaka Okay. yung material na ginamit dyan, it's very thick. Sabi ko nga, siya, metal, di ba? So Okay. ngayon, nag-suggest tayo na kasi doon sa cathedral, yung dating cathedral namin, doon sa pulpit, sa ilalim no, yun. At that time nung nandoon ako, no? Pero nung pinuntahan nila, hindi na nila makita yung access. Ngayon na-access na po nila yon at nakita naman natin sa ibang mga vloggers no na ipakita naman yung lugar na yon. Pero sa kasi sa laki ng tawag ni scope, hindi po
nila sure kung saan talaga pupunta yung mga sanga-sanga ba. So Okay. ngayon, ang nangyari po, binigyan natin sila kasi marami tayong sources eh. May mga sources tayong insider, may sources din tayo na na mga kasamahan din ni Kibuloy na very very close in, no, at alam kung ano yung takbo ng utak ni Kibuloy at saan yung kanyang mga secrets, no. Ngayon po sir, Okay. iniba nila So ito. in short, nilalaglag na nila si Kibuloy. Yes, yes. Mula nung nagkaroon ng hearing sa Senate, no, binago na ito ni Kibuloy. Itong location na ito. Ginawa nila ito dati dito, ano to eh, parang mini golf ni Kibuloy. Itong lugar na ito. Okay mini golf Dito siya naglalaro ng yung padding, yung Dito. padding. Oo, dito. So ngayon, ginawa na nila itong parang garden, no? Okay. At marami ng hukay-hukay, marami ng mga lulubak, saka yung mga tawag nito, mga deep ba, parang hinukay na sinadya. So it's really hard to identify kung saan kung bakit nabago na ganun. But ito lang sasabihin ko. Ano yan? Driving range or may golf course talaga? Driving range lang. May golf course si Kibuloy doon sa Ilan sa holes? Tamayo. Meron sa siyang malaki Tamayo. maganda niya. Pero dito sa loob ng dito sa loob ng Davao, Parang driving range lang. lang padding, yung pang-paring lang niya. Okay. Oo. So, dito kasi sir sa kingdom na ito, nandito yung pinakamalaki na niya, na bunker niya. Pero Okay. very hidden din yung entrance. So, Okay, there dito. there are 2 entrance dito sa pagpunta sa bunker niya dito. Alam niyo kahit 5 sasakyan, big truck, kasya dito, maluwag pa at may mga na may mga may bed na lahat. So, ganyan kalaki ang bunker. Ilang seating capacity ba yan? 70,000 seating capacity ito. Yes, 70,000. Yes, so imagine ang bunker sa ilalim, sobrang laki talaga, no? At very safe. So ngayon, dalawa yung entrance dito. Isa dito sa loob ng kingdom at isa dito sa labas. Ngayon, ito yung hangar ha. I-cut ko ito para makita natin. At lalagyan ko ng kulay ating mga kasamahan na andito. So, Ito ang hangar. opo, sandali ha, kasi kukulayan ko lang. Alright. So, ito guys, ito yung hangar niya. So, andito yung... Lapit lang talaga, no? Malapit lang, opo. Malapit lang. So, ikulayan ko. Ito, nakita niyo po itong deep na ito. Merong dyan, yung square platform. Andito lang yung kanyang isang entrance. So sa ilalim ng dating golf driving kwan ata yan eh. Yung padding course niya. Andyan lang sir. So, yes. So, between the hangar and the cathedral. And the kingdom. Ang cathedral kasi kingdom, oo. Yung cathedral kasi medyo may distance pa. Mas kingdom pala yan, oo. Opo, kingdom siya. So, ngayong araw ito, antayin natin kung ano yung magiging development kasi yung AFP ay tumulong na rin no sa pagtugis kay Kibuloy. Pero so you're saying they are concentrating the diggings and the drillings dyan? Actually, wala pong drill nangyari. Digging? Doon sa loob.
No, wala. Kasi ayaw naman din ng government natin no na maging na Masira. meron silang pananagutan sa So mga how are property. they getting in? Kung di Um, magdidig, nakita na lang yung yung mga exit door, exit tunnels. I cannot disclose that right now. Abangan na so lang so natin. mali yun, Arlene, na sinasabi na bubombahin yung katedral. No, hindi po totoo, hindi po ganyan ang ating Kasi kung PNP, ganyan, no. wala maapektuhan. Kahit bombahin pa, wala Yes, maapektuhan. yes po. Wala pong plano na bubombahin yung compound Kasi ni kwan lang Kibuloy. yan Hindi eh. po totoo Grass yan. lang yan eh. Yes. Tsaka ayaw po ng ating, ng government na magkaroon ng casualty kasi nga po yung human rights talagang, Of kaya nga course, wala religious silang rights dala daw. kahit mga armas, walang dala papunta doon. It's because of that, no? Tapos bubombahin pa. Yes. No, hindi po totoo na may bomba na mangyayari doon. Sa kampo lang po yon ni Kibuloy at mga vloggers niyang DDS. So you were na saying they're concentrating their action dyan sa dating mini golf course ni Kiboloy. As of today, yes. Yan ang ano, From yan yung yesterday to today or today lang? today lang. Today. Kahapon pa nila ito binigyan ng pansin talaga itong lugar na ito. After na nagbigay tayo ng lead. Yeah. Tapos magko-concentrate na sila dito sa lugar na ito. Para sa talaga, para walang damage ba na Yeah. mangyayari sa properties tsaka sa mga tao din ni Kibuloy, no, kahit na yung iba ay talagang pakamatay na sila doon, pero may puso Oo. pa naman yung ating mga PNP at ang ating mga leaders. Meron tinitingnan pa rin nila yung kapakanan ng mga members at workers ni Kibuloy kahit May nakita, Arlene, nagpresenta si Benhar Abalos kahapon ng mga pictures na natagpuan ng mga Molotov cocktail, mga improvised, mga bomba, pati mga balisong, mga bolo around the compound. So are they ready to fight? Dahil malapit yes. nang matunton si Kibuloy? Yun yung sinasabi, yun yung paghahanda nila. They would fight, pero it's because of sa dami ng pulis na pinadala doon, kaya naging peaceful ito. Kasi kung 200 Okay. lang, 100 or 50 na pulis, talagang magkakagulo kasi they will overpower our troops. Yes. So, At maganda kahapon, Arlene, nadagdagan na ng Army. yes, Philippine Army. nadagdagan. Yes, so mas maganda itong approach na ginagawa ng ating government ni Secretary Benhur Abalos at ni General Torre, no, itong ganito kasi sa kanila talaga importante sa kanila yung safety Yes. ng Arlene, sa tao. tingin mo, itong pagpapadala ng mga Army, is this another indication na malapit na talaga matunton o malapit na maaresto at they are preparing na baka kung makita na nakaposas or in body bag si Kibuloy, baka magwala kung laban, ha? Baka magwala, maghuramentado, mag-amok yung mga kwanya, yung mga miyembro niya. Yes sir, alam niyo tinitingnan ng ating mga kapulisan at ng government yung lahat ng mga anggulo, no, sa Good. ganyan. Oo, tinitingnan nila 'yan. But then yung side ni Kibuloy siguro i-play natin yung gusto kong i-play itong sinabi dito ni Torion. Okay, good. Sandali. Para maintindihan natin kung ano yung Mga preparasyon. kung ano yung mga preparasyon, kung ano yung pwede nating assign. No, sige, share ko lang. Share ko Sure, na they pala. are preparing for the worst. Sandali, nawala yung Bira to.
So, pakinggan natin itong statement dito ni Torion. Rendition na dadalahin siya sa Amerika with. Sandali. So, sana naman maintindihan po ninyo that may threat pa sa buhay ni Pastor. May extraordinary rendition na dadalahin siya sa Amerika without him proving his innocence here in the country. Kaya nga, nag-request si Pastor before na magpirma lang sana ng written declaration si Presidente Marcos na hindi siya ipadala sa Amerika at pati ang DOJ Secretary, PNP head na hindi siya ipadala sa Amerika at saka hindi makikialam po ang Amerika dito at susurrender siya. Hindi po ginawa yun. Unreasonable ba na request yun? Hindi po, kasi citizen po siya ng Republika ng Pilipinas at may karapatan siya pursuant to the social contract theory. I-surrender namin ang mga karapatan doon sa gobyerno, ang gobyerno magproprotekta sa amin. Karapatan ba ng isang citizen ng isang bansa na mag-request sa kanyang presidente, sir, harapin ko yung kaso, sir, pero wag mo ako ipadala sa Amerika, sir. Pwede ba maglagay ka ng ano? Kasi grabe ng politika sa atin. Isulat mo lang na hindi mo ako ipadala sa Amerika. I-prove ko yung innocence dito. Kasi doon, wala talaga akong kaya doon. Oh. So guys, Hindi pa rin I just said to my kids, show me the articles that prove that social media is good for. so ano yung na gets natin doon sa sinabi ni Torion? In my mind, parang may nilulutong surrendering. Ah, okay. Yes, parang may nilulutong surrendering na mangyayari. Takot na takot si Kibuloy dito sa US. Bakit kaya? Kami lang naman ang nandito. Bakit siya takot? Oo nga eh. Diba? Pero sa ngayon, sa nangyayari ngayon, parang may nilulutong surrendering. Kaya antayin natin kung ano talaga yung final move talaga dito, kasi kung ganyan ang mangyayari, mas maganda, no? Mas maganda, mas mas peaceful siya. Pero alam naman natin na pagdating kay Kibuloy, may mga kondisyones pa yan. Ewan ko lang kung sa pagkakataong ito ay meron pa siyang balls na magkondisyones. Oo. In fact, Arlene, what you said jives with yung sinabi ni Brigadier General Nicolas Torion sa sagot niya doon kay Baste Duterte doon sa, di ba, kinondena ni Baste, kaya tinanong kung hanggang kailan kayo dyan. Sabi niya, magstay kami dito hanggang pakiusapan mo yung kaibigan mo na mag-surrender na. Yon ang sinabi niya kay Baste. So baka tama ka, meron na siguro mga negotiation. Mm-hmm. Yeah, parang sana. Oo, kasi sa mga sinasabi ni Torion, parang yun yung lawyer ni Kibuloy, parang yun yung pathway na nila pupuntahan nila sa kanilang camp, which is mas maganda yun. Yun ang the best. Even though sa sa hirap na pinagdaanan ng ating mga PNP, kung doon ang bagsak sa surrendering, it's good rather than fighting at magkakaroon ng casualties. So parang yun ang nakikita natin dito. Pero ano pa, sir, ang nangyari? Maliban dyan sa malapit ng makuha o sumurrender o kung ano man, basta malapit ng lumabas si Kibuloy. No? Sana yung mga asset ni Kibuloy ngayon na naka-frozen ay extended all the way to 2025. Yes, February. Iiyak na naman yun. Oo, so maganda yun. Talagang wala na silang parang corner na talaga si Kibuloy dito. Ano pa ba? Parang wala na. Meron pa bang other option sa ganitong sitwasyon? Naka-frozen na yung mga asset, yung mga kung ano man meron sila. Actually, kahit diyan sa kingdom, sa loob ng compound,
hindi na nila pag-aari yan for now. Kasi nakaano, Correct. oo. So, pwede silang paalisin, mga squatter na yung mga nandyan sa loob eh. Di ba? Oo. Mga squatter na yan sila. So, dapat wala na yan sila dyan, pati doon sa Tamayo, kasi lahat ng mga assets at mga properties under sa KOJC, naka-frozen na. Dapat wala na yung mga workers dyan, kasi mga squatters na silang lahat dyan. Oo. Dapat sila ang umalis dyan, di ba? Hindi Oo, ang pulis. sila ang umalis dyan. Kasi magiging government property na yan. Yes, oo. So ngayon, yan yung mga nangyayari sa mundo ni Kibuloy. No? So sa tingin mo, parang tama yung sinabi mo, Arlene, baka negotiation na lang last option niya or to fight it out. Kasi tingnan mo, lahat na ginawa nila, lahat na lang, pananakot, propaganda, bombing of the cathedral daw, legal, wala rin, pinagtawanan lang sila kasi sabi ni Justice Secretary Remulla, same court lang ang nag-issue ng isa yung restraining order, yung isa warrant of arrest. So sabi niya mas malakas yung warrant of arrest kaysa yung restraining order. So kaya pwede ignore nila yun habang inaapela nila. So wala na yung legal. At napapansin mo, Arlene, ni isang anino na mga padrino nila, si former President Duterte, the sitting Vice President Sara Duterte, si Baste Duterte naglabas na ng press release, inaway si Torre, pero sabi hindi ako pupunta diyan kasi hindi naman ako paniniwalaan ni Torre. Si Torre naman hinihintay lang siya para pumunta siya dahil area of responsibility niyan. Besides, 'di ba, sabi niya sasampalin niya si Torre. So ito na sanang pagkakataon kasi nandiyan na si Torre sa lugar niya. Wala eh. So nakikita natin na pati yung mga traditional defender ni sila Aimee, buti pa si Bato pumunta, si Robin, saan na si Robin? Na mahilig rin sa baril at 'di ba sabi pinahiram siya ng mga helicopter ni Kibuloy during the campaign. So tama ka, feeling abandoned si Kibuloy ngayon. Yung mga 30,000 niya, naging 1,000 na lang ata. Nakahanap sila ng katapat kay General Torre. Oo, nakahanap sila ng katapat, yung mga Duterte, yung mga President Marcos. Kibuloy, oo, tsaka yung pati si Kibuloy. Nakahanap talaga siya ng katapat na merong paninindigan, merong goals ba? Na humarap kahit kanino. So, at kay President Marcos mismo, Arlene. Yes. Inamin ni Presidente, sa kanya mismo nanggaling yung order. Yes. At, it was really a big deal for us na marinig galing sa ating President na nag-back up ba siya sa operation na ito sa amin. At sinabi niya na wala namang human rights na nilalabag yung ating mga kapulisan. And they are to execute the proper justice, which is really good. Yeah, it's really parang breath of fresh air for us na marinig. Kasi yun ang wala dati nung panahon ni Duterte, yun ang wala, sir. Oh my goodness. Kaya ang tagal. Nasa side nila ang Malacanang. Yes, lahat talaga. Side nila ang Malacanang. Lahat. Courts, DOJ, NBI, side nila. Oo, yung city ng Davao, side nila. So talagang wala talaga kami. Kaya saan kami pumunta? Nandito kami sa US kasi dito, pakikinggan, may puso kasi ang mga tao dito, ang government dito may puso. Kaya dito kami nag-umpisa. At mula nang nawala na yung dating administration, at least nakita natin na pinakinggan kami. Kahit ilang attempt ko, sa totoo lang, ilang attempt akong nagpadala ng email, to reach out sa ating mga senators, wala talagang nakikinig. Hindi kami napakinggan. But then when Senator Risa finally, heard me, at pinakinggan yung story ko pa lang, tapos hanggang yung story ng iba, hanggang naging ganito na. And we are glad kasi yung presidente natin, talagang nakita natin na para makatao siya, yung para siya sa mga tao.
hindi niya pinoprotektahan yung mga criminal katulad ng dating administration. And we're really happy for that. Yung at least Dati yung parang boys in the wilderness ka, Arlene, ah. yes, at least sir, Lone Ranger. yung trust ba natin, trust ng mga tao ay unti-unti nang bumabalik sa government na noon ay wala. No, lahat tayo takot. Hindi natin alam kung saan tayo lalagay. We are walking on eggshell kasi sila yung makapangyarihan. Oo, so ngayon makikita natin that we are free to say anything. You know, we have freedom. We have freedom of speech. We have freedom to express ourselves at ngayon kampante tayo na yung ating government ay hindi one-sided, kundi nakikinig in both side, no? At tinitignan talaga, ini-investigate ng maayos. And that's why we are happy at dumating na tayo sa ganito. At dahil din po sa inyo, sa ating mga followers, sir, no? Tama. Kasi oo, kung wala Agree. talaga yung mga followers, yung mga ibang mga vloggers natin dito na talagang palaban din, no? I'm really happy na nakikita ko yung ating mga kasamahang mga vloggers na nakikipaglaban talaga sa tama. Kahit tingnan naman natin na we are very ordinary people. But then we know to use our voice, our little voice. At ito na nga, nakikita na natin yung pagbabago, unti-unting pagbabago ng ating bansa. No, marami na sila na at least our government, our leaders, they hold them accountable. Itong mga corrupt na mga naglider-lideran sa atin noon, ngayon, they are holding them accountable na. And why? It's because we have so many of us fighting and putting lights on them, no, sa kanilang mga ginagawa. At ganito din ang nangyari dito kay Kibuloy. Kasi kung wala tayo na nagsasalita, wala tayo na nakikipaglaban, ay walang nangyayari. Patuloy pa rin si Kibuloy na malaya na gumagawa sa kanyang mga ginagawa noon, no? At nagpapasaya sa buhay sa sacrifices ng mga tao niya. Pati media nga, hawak nila hanggang ngayon. Inaaway nila pati media eh. Kasi nasanay talaga sila na yung meron ba silang sense of entitlement. Mula kay Kibuloy sa mga Duterte, nakita natin pati yung VP natin nakakahiya. Na ganun yung pag-uugali sa mga investigation, sa pagsasagot sa ating mga leaders. Nakakahiya talaga. Sabi ko, grabe naman to. Vice President, ganyan sumagot. Walang walang... Arlene, sabi mo noon na may mga, kanina, may mga tumutulong na sa'yo, sa PNP, both sa loob at sa labas. Why are they doing this? For money or justice? No, for Kasi justice. may 10 million rin. Yes, for justice. Actually, all of us na nandito, no, na nakikipaglaban, money talaga is natin, parang wala yan sa aming isipan, kasi sa amin, we want justice, no, para sa lahat. Kasi hindi, yung pinagdaanan kasi ng iba, sir, kahit gaano pa karaming pera ang ibigay sa kanila para mag-heal sila, is never gonna be healed, na magiging normal sila ulit. Trauma ng buhay. Grabe talaga ang trauma. Yes, kahit pabalutin siguro sila ng pera, hindi na maibabalik yung nila, yung kanilang dating pagkatao, yung kanilang innocence, yung sakit na hanggang ngayon ay kanilang nag-i-struggle pa rin sila. Hindi yun mawawala kahit gaano pa karami ang pera. So it's not about money ang motivation dito. It's about the justice. It's about the truth na talagang maipakita sa buong mundo kung sino talaga siya at kung ano talaga siya. Yun lang talaga ang motivation namin dito. Pero yet, some of them are still there. Para lang ma-inspire nila si Kibuloy. Yes, yung even iba if they don't believe him anymore. Yes, yung iba na natili doon para makita talaga nila ang end while they are talagang iba rin yung motivation ng iba kong mga kasama. Sabi ko, grabe, manatili kayo dyan, talagang mag-sacrifice kayo just to see the end of this madness. Kahit alam nyo, yes,
We want to see that because this is like history. You know, Right, we right. are making history. Kaya they rather stay there para makita nila kung ano talaga ang ending. Oo. Yung nakikita natin sa TV parang marami, pero anong estimate mo mga tao dyan ngayon sa loob at sa labas? Sa loob ng ng compound, siguro nasa Yes. ano sila? Nasa mga 500 to 800. Ganun lang. Oo. And then sa labas, mga ganun rin, or 1,000. Sa labas wala pang 1,000. Nasa ano lang 'yan, nasa 200, 300 siguro pinakamalaki yan. Maingay lang. So Maingay. overpowered nga talaga sila ng pulis at ngayon pati army pa. Yes, yes. Kailangan talagang gawin 'yun kasi manglalaban talaga sila. Nakita naman natin yung unang pag-raid no ng PNP Yes, na yes. kung ano-ano yung ginagawa nila. May mga itak sila, may mga pampalo, tapos marami kasi sila yung mga palaban kasi yung mga ni Kibuloy, mga workers ni Kibuloy. Tsaka ang bastos pa ng mga bibig nila. Oo, oo. Oo. So talaga sasaktan talaga nila yung mga PNP natin kung hindi sila ma-overpower. No, lalong-lalo na yung mandato sa kanila talaga maximum tolerance. So Oo. wala talaga. Walang kalaban-laban. So kailangan talaga na ganito yung approach. If maximum tolerance, dapat marami yung yung human resources na ipapadala natin. Yun, Oo. at least Arlene, sa tingin mo we're looking at hours or days na lang? Days Alam mo, pa. sir, parang Before the hours end is near. parang hours na lang talaga to, sir. Good. Oh. Parang hours na lang talaga ito. At It's very nakikita mo parang may surrender feelers na. parang ganon, yes. Parang May mga parang kondisyones na lang inaayos nila ngayon. mga kondisyones na lang. Kung Saka, pakinggan nila. yes, parang nakahanda na rin lahat yung mga after na move. So, we'll see. Okay, Ang dami, very good. ang dami kong hindi pa pwedeng sabihin. Sige, okay lang. Kuhan mo muna yan. I-reserve it for our next vlog. O Arlene, alam ko, bedtime ka na dyan, ha? Yes, Ako sir. rin, I have- Na, 10:40 na dito. Actually, ang ko dito, ang bedtime ko dito is 9:30 p.m. Okay. Eh, Mas okay ka 9:30 pala. Mas maaga sa akin. 10:30 a.m. dyan sa Pilipinas. Sabi ko, sige na nga, lalabas na lang tayo dito sa ating live na ganito. Okay lang, sir. At nagpapasalamat po ako, sir, kasi at least Andiyan pa ba tayo, guys? Available ka na na mapag-usapan natin ito at magkaroon tayo ng collab uli. Thank you so much. Oo, importante ito, Arlene, kasi who knows, may flight rin ako to catch today, so baka in a matter of hours, habang natutulog ka, ma-flash na lang sa mga TV na nandun na hawak na nila si Kibuloy, di ba? Yeah. Yun. So, at least hindi naging sayang yung ating sir, yung ating effort ba, dito. Ikaw talaga, Arlene, ikaw talaga dapat magtayo kayo ng mga grupo ng mga biktima after this post-crisis, and then you band together and help each other. Baka ikaw pwede ang pastora nila. Hindi, pero seriously. Sir, magtatayo ulit ng panibagong kulto. Tunay na. At ikaw na, di ba? Mag-gravitate sila sa'yo, di ba? Hindi. Joking aside, these people, they really need help. Tulad yung namatay, Arlene, ilang araw na pala yun puyat at gutom kaya pagkatapos yun, di ba? Sir, sila kasi doon ako galing kaya alam ko kung ano yung mga pamamaraan Panatiko doon. talaga. Kasi wala talagang kulog. Kapag ka-ordinaryong worker ka, maliban na lang talaga kung ikaw ay malapit, kung sa Bisaya pa doon sa luwag. Ano ba yan sa Tagalog, sir? Yung doon sa luwag? Yung bang malapit Yung ka sa parang puso? may kwan ka, blinders ka, yung sa kabayo. Hindi, kapag ka ikaw ay special na worker,
medyo maganda yung magiging buhay mo. Pwede kang makatulog ng at least 3 hours. Pero kung ordinary workers ka doon, katulad nung namatay, na pinagwardya ba naman ng straight ilang linggo na wala ng tulog, tapos sa pagkain hindi pa consistent, kaya ano ba naman yung mangyayari? Tapos meron pang stress kasi syempre pumunta Oo. doon yung ating mga kapulisan o na-stress, na-trigger yung pagod na trigger pa, ayun, heart attack. O at saka Oo. hindi naman bago yan, sir. Alam mo, sa totoo lang, every December, no, panahon ng aming MOB o kaya MOS, kapag nangangaroling kami, yung mga drivers namin na hindi yan natutulog ng ilang araw, ilang gabi, hindi natutulog. Alam niyo, sir, namamatay na lang sa Menobila, sa kanilang Ay, sa kanilang grabe. sasakyan. Oo, pero walang sinasabi, kahit pamilya, hindi man lang alam yung iba. Ganyan doon kay Kibuloy, talagang very inhumane. Kaya tayo nagsasalita ng ganito. Kaya ako Ginawa talagang alipin. Ginawang ay, alipin. sobra pa, sir. Sobra pa talaga sa alipin. At least sa alipin, no? Sa ating mga alipin, kung meron man tayong mga alipin, at least pinapakain natin ng Oo. maayos at binigyan natin ng higaan. Pero yung mga workers ni Kibuloy, nako, mamamatay na lang sa daan. Wala pang pakialam. Kaya yung namatay, dahil sabi nila, dahil lumusob yung mga kapulisan doon, I don't think kasalanan ng mga kapulisan yun, kasalanan nila yun kasi ganun sila, parang mga hayop. Ginagawa nilang hayop yung mga workers, mga ordinary workers. Lalong-lalo na yun, hindi naman bata na yun. Eh yung mga bata nga na hindi mo patulugin na ilang araw Yes. na namamatay, nagkakaproblema din sa katawan, iyon pa na matanda. Ito nga, Arlene, tama ka talaga yung sinabi mo noon na kung may sakit na, pinapabayaan na lang. Kasi tingnan mo, sa daming structure, meron ba nakagawa ng hospital si Kibuloy? Buti pa ang Iglesia ni Cristo, may New Era College. Yung Catholic Church, yung UST, meron UST Hospital. Yung mga Catholic organizations, maraming hospital. Pero ito si Kibuloy, wala eh. Nako sir, kahit pain reliever, kahit kung sa Pilipinas medicine o kaya basic, walang ibibigay yan sir, sa totoo lang. Wala. Grabe. Walang biodiesel. Kanya-kanya na kayo kung may sakit kayo. Hayaan lang talaga, manalangin ka kasi may jablo ka, kaya ka nagkasakit. Ganon. Ganon. Ganon May talaga. jablo. Oo, may jablo, kaya ka Kasalanan mo nagkasakit. pa. Mag-fasting ka, papastingin ka pa, may sakit ka na nga, papastingin ka pa. Aray. Oo, Grabe. ganun doon. Mag-cleansing ka, cleansing. Ay, talagang cleansing. Pati yung brain mo, cleansing talaga. Grabe. Oo. Ayan. Grabe, oo. Sige, Kaya Arlene. yung ibang may mga sakit doon na gusto talagang mag-survive, no? Sila na ang gumagawa ng way na makapunta sa ospital. Yun, pupunta sila sa lingap. Naglilinya sila doon sa lingap para lang magkaroon ng medicine. Pero when it comes to galing kay Kibuloy, galing sa Kingdom of Jesus Christ na fund, na para ipagamot, no. Sa mga special siguro na mga worker, meron pang chance. Pero yung ibang ordinary like me before, wala. Wala. Okay, so marami pa tayong mga revelations sasabihin sa atin ni Arlene at syempre hindi pwede ngayon yung mga sensitive that will affect the operation. So siguro bukas ulit, Arlene. Yes, sana bukas, sana pagising ko bukas ng umaga may makita tayong panibagong news at mga good news. So bukas ulit tayo, sir. Pero sabi mo, sir, bibiyahe ka. Yeah, pabiyahe ako. Pero pwede na ako after a few hours. Okay. Dito lang sa Pilipinas. Okay. So, ayan. Good night, Arlene, and thank you, Yes, naapektuhan na yung salamat. bedtime mo, pero we really appreciate yung update na binigay mo. Wala pa ito sa TV, wala pa ito sa mga newspaper, wala pa ito sa mga ibang vlogger na ang kino-concentrate ka pala ngayon, akala natin sa cathedral. Kanina nag-vlog ako, sabi ko sa cathedral. Ngayon pala dyan sa
dating golf course o mini golf course pala ang new area of concentration. So that's a big revelation. Dito nyo lang makikita sa Arlene Rax, New Beginnings, and the Vlogcaster Armandine channel. Yes, yes. At walang bombing na mangyayari sa loob. Hindi po ganyan Buti na lang. ang ating kapulisan. Hindi po silang magbabam. Yan, good to hear that. Good to hear that. Yeah, yeah. So salamat So, po thank sa you, lahat. Arlene. Thank you so much for being here. At salamat sa pagpopulate ng ating mga information. At sa ibang mga vloggers, no, may mga vloggers pa rin sir na nagtatanong kung pwede daw ba nilang ma-share yung aking mga videos. Matagal ko na pong sinasabi, you are free to use the information. You are free to populate my videos. Hindi po ako magki-claim ng kung ano-ano dyan para Copyright o ano. mga copyright. Wala po akong pakialam sa mga copyright. Kasi hindi po ako nandito, hindi ako nagbablog to make money. You know, I'm here to find justice, to seek justice, and to fight for truth. Yun lang ang aking motivation dito. So you can use this information as you wish. At maraming salamat po sa tiwala ninyo. At ganon rin sa akin, Arlene, I'll also take this opportunity to say to other vloggers na free rin sila at gamitin yung any material sa Vlogcaster channel because I really feel that vlogging should be free to anybody. Wag na nila tayo gamitin para babuyin tayo, siraan tayo. Pero hindi, ako naging biktima na ako niyan, muntik na ako na-suspend. In fact, na-suspend ako dahil nung bantag issue, inatake nila ako. Pero I survived, but I wouldn't do that to them. Kasi I really believe information is free and it helps the country. Tulad ikaw, Arlene, we are playing a big role to bring justice, to bring the truth out. So it must be free to anybody and everybody, vloggers or non-vloggers alike. Yes. So yun, with that, Arlene, mag-goodbye na rin ako. Yes, sir. And thank you very much, everyone. Yes, salamat din po, sir, and safe travel. Thank you, Arlene, and good night. Yes, salamat, sir, and good day po sa inyong lahat, sa ating mga followers. Ang daming comments, hindi ko na po mababasa. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat again for being here. Bye-bye, guys, and I love you guys. Same here. Yeah, Bye-bye, bye-bye. Arlene. Bye-bye. Good night.